Opo, naglahat mo pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihan pangalan niyo po, aming pinamahal Pisto Kristo. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, aming pinakamahal Panginoon. Patawarin niyo ang bawat isa amin sa iyong mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali, lalo pa iyong lingkod. Patawad po, dakilang Diyos. Mahal Panginoon, maraming salamat sa paglagis niyo sa banal gawain. Lautigit yung pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong matamis na presensya. Maraming salamat, dakilang Diyos. Narito po kami, mahal Panginoon, sa pag-aral ng mga salita, sa panalangin po ng aming Blanul Pastor, Lisa Dalmida. Kami po ibang puso na papakumbaba at humingi, mahal Panginoon, yung paglangis. Ano yung words of God, kayo pong siya mangusap, mahal Panginoon. Gamitin niyo pang lingkod, for nothing without thee, O God. Umasa lamang po kami sa iyong kahabagan. Ito po ay samot dalangin sa pangalan ni Jesus at aming pinapalayas lahat ng ori na gawa ng kaaway. Di mga pagalinlangan, distraction, lahat ng masamang espiritu. Cast out in the mighty name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Ating palapakan ng ating pinakamahal Pisto Kristo. Praise the Lord, praise the Lord. Ang pinapalas ng pupuri, pagdakila, paghuhati, pagsang at pagsamba, ay ating po pinapabot sa ating pinakamahal na Panginoon. At we give the more respect sa ating beloved parents in the Lord, sa ating palaala palagi, sa mga turot aral ng ating beloved Pastor Lisa Dalmida, ganun po sa ating minamahal na Pastor Lina C. Almida. Good afternoon din po sa mga beloved children. Katayo din po ay bumabati at sa kailang buong sambayanan, the whole Almida family. At good afternoon po sa ating mga beloved preachers, sa lahat po ng blood force workers, sa lahat po natin mga kapatiran, ganoon din po sa ating mga live webcast viewers. Sa mga baguhan, welcome po sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Minsan pa ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po'y mag-aral ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon habang hinanda po ang Mateo 28, versikulo 5 hanggang 6. Ating basahin sandali. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 5 hanggang 6. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. Amen. Amen. God bless you po. Ating palapakan ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos, ang sabi ng Biblia, hallelujah. Hindi po siya natili doon sa libingan, bagkos siya po ay bumangon. Amen. Hallelujah. Ang ating pamamagat, He is risen or siya ay nabuhay. Amen. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tulad ng mga sabi ng awiting kanina, hallelujah, ang ating pinakamahal na Panginoon ay nabuhay. Kaya sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal Panginoon, ating pong unawain ito. Ano ang dahilan o ano po ang benepisyo po nito? Ano ang dala ng pagkabuhay ng ating dakilang Diyos sa ating Kristiyano na umaasa sa ating pinakamahal na Panginoon. Ating pong unawain ito dahil hindi po ito isang himala lamang na sabihin para magiging history ng ating dakilang Diyos ay nabuhay, mula doon sa libingan, bumangon ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating alamin, ano po ang dala nito sa ating mananampalataya na tayo po'y umaasa sa ating pinakamahal Pisto Kristo. Hindi lamang basta himala, hindi lamang history. Bagkus ito po ay ating pakinabang ang pagkabuhay ng ating dakilang Diyos. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi ng unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 55 hanggang 57, ang sabi po rito, ang pagkabuhay ng ating dakilang Diyos. Dala-dala ang tagumpay para sa atin. Amen. Hallelujah. Ating basahin sandali po. Praise the Lord. Unang Korinto 15, 55 hanggang 57. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 55 hanggang 57. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa ating ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ating sa pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, datapwat salamat sa Diyos
nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tinalo ng ating dakilang Diyos ang kasalanan, tinalo ng ating dakilang Diyos ang kamatayan, ni even ang libingan ay natalo lahat. Hallelujah. Ating palapakan ang ating pinakamahal na Jesucristo. Ano po ito ang indication sa ating buhay, sa muling pagkabuhay ng ating pinakamahal na Panginoon? Tulad natin binanggit kanina, hindi lang po ito sabing himala. Hindi po sabihin na ito ay history lamang, bagkus ito po, hallelujah, ay nagbibigay sa atin ng tanging pag-asa. Walang iba kundi ang ating pinakamahal na Panginoon. Nagbigay katatagan sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ang ating pundasyon, hallelujah, sa ating buhay Kristiyano. Sa ating buhay pananampalataya. Ito po ay nagbigay ng pundasyon sa atin. Nagbibigay tibay, hallelujah, ni ang kamatayan pala, hallelujah, ay tinalo ng ating dakilang Diyos. Ang kasalanan ay tinalo ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang libingan, hallelujah, ay tinalo ng ating pinakamahal na Jesucristo. Kaya sa ating buhay Kristiyano, ating unawain. Ang ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nagtagumpay. At ang sabi ng Biblia, tayo din po ay mananagumpay. Bibigyan tayo ng tagumpay ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Unawain po natin. Ang ating dakilang Diyos, ang siya na nagumpay. Ang ating pinakamahal na Panginoon ay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. So kung totoo ang ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Kristo, ibig sabihin, tayo man din ay mananagumpay sa makaparehang pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Ating unawain. Kailan po tayo nananagumpay? Maring masabi, hallelujah, saan tayo nananagumpay? Unawain po natin. Narito tayo ngayon sa banal na gawain dahil tayo po'y hinirang ng ating dakilang Diyos. Isa, hallelujah. Unang move na tayo po'y nananagumpay na. Kaya nga po, ano ang ating gagawin? Magpatuloy na lamang sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pero sa ating pagpapatuloy, nariyan ang kaaway ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil minsan, wala ibang layunin kundi tayo po'y ibalik sa ating buhay makasalanan. Pero sabi ng Biblia, pag tayo po'y manatili sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ating makamtan ang tagumpay na nais ibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Sa ating pagsunod sa ating pinakamahal na Panginoon, mayroon tulad po niyan, ups and down ng pumuhay Kristiyano. Mayroong trials, mayroong paghihirap, minsan ang ating kahilingan ay nadidelayed. Minsan ating kahilingan ay hindi agad-agad binibigay ng ating dakilang Diyos. Bakit? Hallelujah. Dahil nga po, may hinahanap pa ang ating pinakamahal na Panginoon. Pero ang pangako ng banal na kasulatan, sa ating paglilingkod dito, ang tagdulo po nito, pag hindi po tayo sumuko, hindi po tayo huminto, at tayo po'y tatanggap ng tagumpay na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. So, ibig sabihin, patuloy na patuloy sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Patuloy na patuloy lumakad ayon sa kalooban ng ating pinakamahal na Jesucristo. Ang gawin ng kaaway, tulad ng napakaraming patutuo sa atin. Napakaraming patutuo na kung saan isa sa mga tagumpay na binigay sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Pero minsan ating nakakalimutan. Minsan ating binibigyang para bagang common na lamang. Normal na lamang ang patutuo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang ilan ay nagsasawa na sa pakikinig ng mga patutuo. Pero ating unawain, hallelujah, ang mga patutuong ito ay tagumpay na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, ang tagumpay na ito ay magbibigay encouragement sa atin. Ang tagumpay nito, ang sabi ng Biblia, ay ating gagamitin upang patuloy po tayo magkaroon ng encouragement sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag po natin kalimutan ang mga tagumpay ng bawat pananampalataya. Ang iyong tagumpay ay tagumpay ng buong kongregasyon. Bakit po? Dahil ang ating dakilang Diyos ang siyang nagbigay nito. Ano ang layunin? To encourage us. Minsan, tulad ng ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Tulad nga ng sabi, ang iba ay nananagumpay na. Ang iba ay pinagpapala na. Ang iba ay nasa kahirapan pa. But still, hallelujah, nasa kahirapan ay mayroon pa rin pag-asa sa ating dakilang Diyos. Pag ating napakinggan ang patutuo at nagbibigay encouragement sa atin, na ating narinig ang mga pangaral at tayo po'y sumusunod sa mga pangaral na ating pinakamahal na Panginoon. Hindi rin po, hallelujah, hindi rin maaari na hindi natin matatanggap ang tagumpay na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya nga lamang,
sa ating pagsunod, doon tayo tatanggap ng pagpapala. Doon po tayo tatanggap ng pangako ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, depende sa ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Pinoon. Pero hindi po, ibig sabihin po niyan, na hindi ka tatanggap ng pangako ng ating dakilang Diyos. Maliban na lamang pag ikaw ay huminto na sa pagsunod o pagsamba sa ating pinakamahal na Panginoon. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mayroong trials. Pero ang trials, hindi ibig sabihin, wala nang pag-asa sa ating dakilang Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi ka natatanggap ng pagpapala nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mayroong trials. Dahil nga po, mari sa ating pagkukulang. Mari may trials dahil nga po, mayroong nais ipakita o nais makita ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Mayroong ups and down ang buhay dahil nga po, ito po ay proseso ng ating pinakamahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, pag tayo po hindi huminto sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, pag tayo po ay patuloy na sumamo sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, ang dulo ay totoong tagumpay na nagmumula sa ating pinakamahal Hesus Kristo. Napakalinaw ang sabi ng 57 po rito, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano ang sabi ng Biblia? Ang totoong tagumpay daw ay nagmumula sa ating dakilang Diyos. Ito ngayon, lilinangin tayo ng kaaway ng ating pinakamahal na Panginoon. Pwede naman ako tumanggap ng tagumpay na hindi ako maglilingkod sa Diyos. Sabi ng sanlibutan. At sasabihin naman ang nalamig na Kristiyano, ang Diyos naman ay pag-ibig. Pwede naman akong sandi na lang nga atin dahil busy sa hanap buhay, busy sa trabaho, busy sa negosyo. Pero ang definition ng Biblia, ang totoong tagumpay daw po ay nagmumula sa ating dakilang Diyos. So kung ikaw ay busy sa iyong trabaho, ibig sabihin, pinaghirapan mo mabuti, trabaho na trabaho, hindi na umatin sa banal gawain para magnanagumpay. Hindi po tagumpay, totoong tagumpay na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang totoong tagumpay ay nagmumula sa ating dakilang Diyos, at ang sabi ng ating dakilang Diyos, tayo po'y tatanggap after that we have done the will of God. So hindi ang will ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na hindi tayo atin sa banal na gawain. Hindi will ng ating dakilang Diyos na tayo po ay ubusin ang oras sa hanap buhay. Ang will ng ating pinakamahal ay ang hanapin ang hallelujah, ang bagay na para sa buhay na walang hanggan. Salvation, hallelujah, ang binibigay sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Linagin tayo ng kaaway ng ating pinakamahal na Panginoon. Pwede po tayong entertain, hallelujah, ng tagumpay ng salibutan. Then ito ngayon ang ating nalinlang tayo. Pinagpapala naman pala kahit hindi umaten. Pinagpapala naman pala pag hindi sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Pagpapala naman pala, hallelujah, pag hindi naging matapat sa ating pagbigay ng ating kaputandog. Hindi po yan definition ng pagpapala ng sabi ng Biblia. Dahil ang definition ng pagpapala ng Biblia, hallelujah, after we have done the will of God, doon po tayo tatanggap ng pagpapala na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating brother sa pastor, sa mga pagpapala nating natanggap, na hindi na umaten, trabaho ng trabaho, minsan umaten, minsan ayaw. Ang sabi natin, beloved isang pastor, natural na po na pagpapala yan dahil sa iyong trabaho, sa iyong pagsisikap. Pero hindi pagpapala totally na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. At nasaan ang kagalakan doon? Wala pong sapat na kagalakan po dyan. Kagalakan mayroong konti. Pero ang totoong kagalakan, hallelujah, ng pagpapala nating tinanggap na nagmumula sa ating dakilang Diyos, pagkatapos nating sinunod ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Ano ang mangyari? Kung bakit tayo pinagpapala ng ating dakilang Diyos pagkatapos ng ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon? Upang tayo po lalong umibig sa ating dakilang Diyos. Upang tayo ay lalong magkaroon ng panampalataya sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ito pala ang bunga ng ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Bakit? To encourage us. Dahil ang sabi ng Hebrew, ano ang sabi? Huwag pabayaan ang mga himala na ating nasaksihan. Huwag pabayaan mga himala na tayo po'y pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Dahil nga po, ano ang sabi?
sinasamahan ng himala, sinasamahan po tayo ng kapangyarihan kamay ng ating dakilang Diyos upang tayo po ay lalong tumatag sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Anong sabi ng Hebrew? Hallelujah. Huwag kaligtaan, huwag pabayaan, huwag kalimutan. How shall we escape the great salvation? Anong sabi? How shall we escape the great salvation? Great salvation dahil ito po, hallelujah, totoong, hallelujah. Higit sa lahat, pag ating hayaan, kalimutan ang mga kamanghang mga gawa ng ating pinakamahal na Panginoon. Huwag na po tayong lumayo sa ating hallelujah. Dito na lamang sa loob ng iglesia. Kung ating pong i-recall ang mga patutuo na ating napapakinggan, talagang pupurihin natin ang ating dakilang Diyos. Taong may taning ang buhay, binuhay ng ating dakilang Diyos. Ano po yan? To encourage us, upang sabihin, hallelujah, sa buong iglesia, sa buong kongregasyon, na totoo, hallelujah, hindi lamang ang ating dakilang Diyos ang babangon sa patay, hindi lamang ating pinakamalapin ang babangon doon sa libingan. Ang sabi ng Biblia, dahil ang ating Diyos ay ating pinaglilingkuran, ay mananagumpay, ang anak ng ating pinakamalapin na umaasa din sa ating dakilang Diyos, ay totoong mananagumpay, hallelujah, sa pangalan ng ating pinakamalapin sa Kristo. Binago ang ating buhay. Ano po ang layunin? Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bunga ng iyong pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Totoong pagbabago. Hallelujah. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, abang himalang ito, ang pananagumpay ng ating dakilang Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Ito po ay ating pakinabang pag tayo po'y sumunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa ating kapwa mananampalataya. Ito po'y ating pakinabang lahat. Pero ang pakinabang ito ay ating matatanggap pag tayo po'y sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, ito po'y ating sinasabi dahil ito po'y para sa lahat. Pero unawain po natin, ang makakatanggap lang po nito pag tayo po'y sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Pero kung tayo po'y hindi sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ano po ang mangyari? Ito po'y magiging balita lamang sa atin. Ibig sabihin, hindi po natin makapakinabangan ang pangako ng ating pinakamahal na Panginoon pag hindi po tayo kikilos. Upo, ating marinig. Sasabihin ng ating dakilang Diyos ay nananagumpay. Ang ating dakilang Diyos ay nagpapagaling. Ang ating pinakamahal na Panginoon ay nagpapapala. Ang ating dakilang Diyos ay nagbabago ng ating buhay. Ito po ay magiging balita lamang sa atin pag hindi po rin tayo sumunod sa kalooban ng ating pinakamahal. Ibig sabihin, mayroon po tayong gagawin. Mayroon po tayong dapat sundin na pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal sa Kristo. Dahil ang sabi ng Biblia, ang ating pananampalataya, ang ating dakilang Diyos ay malulugod. Pero ang panampalatayang ito, hindi dapat sa isip lamang, bagkus ito po'y ating samahan ng ating mga gawa. Ating palapakan po ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga po sa ating pinakamahal na Panginoon, ang sabi ng, basahin po natin, 1:33. Dito po sa Aklatang Juan, Kapitulo 16, versikulo 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kabigatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Amen. Ano ang sabi ng Biblia? Lakasan ninyo inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang ating dakilang Diyos ay dinaig na ang sanlibutan. Narito po tayo ngayon sa sanlibutan. Ano ang mayroon sa sanlibutan? Mayroong good at mayroon ding bad. So sa ating buhay Kristiyano, dahil ang sabi nga, ang ating kaaway ay hindi nakikita, ang ating kaaway, ang layunin ay tayo po'y agawin sa kamay ng ating dakilang Diyos. So ang sabi ng banal na kasulatan, have a good cheer. Dahil ako po'y nanagumpay, I overcome the world. So ibig sabihin, pag tayo daw po ay nasa ating dakilang Diyos, upo, hindi maiwasan ang ups and down, hindi mawala ang trials. Pero ang sabi ng Biblia, lakasan daw po natin ang ating loob. Sino nagsabi? Ang ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi ng ating pinakamahal na Panginoon, akin na napagtagumpayan ang sanlibutan.
So ano po yun? Ang ating dakilang Diyos, ang sabi ng Biblia, God is a spirit. Hindi nananahan sa kung kanino pa man, sa building, o hindi nananahan sa gawa ng kamay ng tao. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating dakilang Diyos, tayo ay magiging dapat totoong templo ng ating pinakamahal na Pinoon. Ibig sabihin, ang ating dakilang Diyos ay mananahan sa atin. So kung ang ating dakilang Diyos ang sananahan sa atin, then ating mapakinabangan itong 1:16-33 na tayo rin po ay mananagumpay. So ibig sabihin, ang taong may Kristo sa puso ay mananagumpay. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Pinoon. So, paano manatili ang ating dakilang Diyos sa ating puso kung ito po yung ating samahan ng buhay makasalanan? Paano manatili ang ating pinakamahal na Pinoon pag hindi po natin bigyang halaga ang mga kautusan ng ating dakilang Diyos? Hindi po natin pwedeng sabihin, hallelujah, mahal na Pinoon po, Kristiyano po ako. Nabautismuhan na po ako ng ganitong-ganito. Ang hinahanap ng ating pinakamahal na Pinoon, hallelujah, nakikita ng ating dakilang Diyos ang ating paglilingkod. Nakikita ang ating pinakamahal na Pinoon kung paano po tayo sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. We cannot be a fake Christian. Dahil totoo ang ating pinakamahal na Kristo. We cannot be, hallelujah, a pretender sa harapan ng ating dakilang Diyos. Bakit? Dahil ang hinahanap ng ating pinakamahal na Pinoon, true worshipers. Ano po yan? Hallelujah. Totoong mananamba sa ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Ating palapakan po ang ating pinakamahal na Pinoon. Kaya nga, sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Pinoon, hindi lamang mananagumpay, mayroon po tayong pag-asa. Maring tulad ng ating binanggit kanina, dahil ang ating buhay, sa sanlibutan ito, ang sabi ng Biblia sa ating nabasa, 16:33 ng 1, mayroong kapighatian, mayroong pagsubok. Pero alam natin ang pangako ng ating dakilang Diyos. Tayo na po ay mayroong totoong pag-asa sa ating pinakamahal na Pinoon. Ating basahin po, dito po sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa, ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. Amen. Amen. Praise the Lord. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, napakaganda, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na magmuli ni Hesukristo sa mga patay. Amen. Hallelujah. Hindi lamang victory ang dala ng pagkabuhay ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po'y binigyan ng pag-asa ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi ng ating Bible pastor, walk by faith, not by sight. Dahil lilinangin tayo ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Minsan sa ating paglilingkod, lalo na sa banal na gawain, minsan titigil dahil mayroong dahilan. Anong dahilan? Actually, ang dahilan na yan, the saving spirit po yan. Ayaw na maglilingkod dahil napakaraming tanong. Ayaw na maglilingkod dahil mayroong nakikita. Anong nakikita? Sabihin na natin, mayroong makita maring hindi maganda. Saan nanggagaling hindi maganda? Sa kaaway ng ating dakilang Diyos. Gagamitin, gumawa ng paraan upang ikaw ay linlangin. Bakit? Dahil alam ng kaaway ng ating pinakamahal na Pinoon na pag ikaw ay magpapatuloy, bagamat nariyan ang kahirapan, nariyan ang nakikita na hindi maganda, pag patuloy na patuloy, alam po niya na ang dulo ay tagumpay na nagmumula sa ating dakilang Diyos. So anong gagamitin? Yun, gagawa ng paraan. Sabihin na po natin, mainit dati yung Kristiyano, ngayon may nakita ang hindi maganda. So, anong tanong? Anong question po doon? Dahil ang ating qualifications ay hindi sa tao. Ang ating qualifications ay doon sa mata, hallelujah, ng ating pinakamahal na Hesukristo. Kaya ano ang sabi? Binigyan din ng ating Bible pastor. Walk by faith, not by sight. Dahil alam ng ating Bible pastor ang mangyari dahil nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nga po, nung ako'y baguhan pa lamang, ano ang sabi ng ating Bible pastor? Ni ako, huwag niyong tingnan. Ni ang aking beloved wife, huwag niyong tingnan. Ni aming mga mahal na mga anak ay huwag niyong tingnan. Tumingin kayo sa ating pinakamahal na Hesukristo. Bakit po? He is the author and finisher of our faith. Hallelujah. Ang tao ay merong ups and down.
Pero sa ating dakilang Diyos, He is a perfect God. He is a victorious God. Hallelujah. Ating palapakan po ang ating pinakamahal na Panginoon. Sa ating buhay ngayon, ito po. Maning sabihin, kung ang ating dakilang Diyos ay mayroong pag-asa, pero bakit ngayon, ay hanggang ngayon hindi pa ako gumagaling? Bakit hanggang ngayon ako pa ay nasa kahirapan pa? Bakit ngayon, hanggang ngayon, ay hindi pa tinutugon ng ating dakilang Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga prayer-request? Ang sabi ng banal na kasulatan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po yan? Unahin daw po natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. And all these things, sabi po yan, all these things, lahat ng ito, hallelujah, ay parang idaragdag ko na lamang sa inyo. Kaya, ibig sabihin, we have to review kung paano po tayo sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. God is a perfect God. Kompleto ng ating dakilang Diyos. Hindi na pwedeng dagdagan, hindi na pwedeng bawasan. Dahil He is a kompleto na. Ang hindi kompleto ay tayo pa. We are on the process upang perpektuhin sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. So, ibig sabihin, kung ang pag-asa ay nagmumula sa ating dakilang Diyos, ang mulang pagkabuhay, ibinibigay sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi mawawala po yan. Ibig sabihin, hinihintay ng ating dakilang Diyos ang ating tungtuong pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, hindi liko ang ating dakilang Diyos upang hindi ibigay ang karapat-dapat para sa atin. Ibig sabihin, ang lahat ng consequences, ang lahat ng ating ginagawa ay may bunga sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Mabuting ating gagawin, mabuting bunga ang ibibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Masama ang ating gagawin, din mayroong consequences din po yan. Hallelujah. Ibig sabihin, our God is a just God. Tapat ang ating pinakamahal na Panginoon sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, hallelujah, na sa atin pa rin po ang dapat umadjust. Sa atin pa rin po ang dapat, hallelujah, gumanap kung paano po sumunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang ating dakilang Diyos ay ang ating tanging pag-asa. Kung hindi totoong pag-asa ang ating pinakamahal na Panginoon, balikan po natin ang mga patutuo. Ano po ang nangyari? Nung tayo po'y marami pang pira, kaya pa magpa-hospital, anong ginagawa? Sinusubukan pumunta ng hospital. Sumusubok sa kaparanan ng tao. Pero pag wala ng pag-asa, ano ang sabi? Hallelujah, naalaala. Yung, dati pala, nasiran ako ng salita ng dakilang Diyos. Sabi nila, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, nagpapagaling. Ito ngayon. Nagkaroon tayo ng pag-asa. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Hinanap ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At di pa naging huli. Dinala ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain, ano ang layunin, upang makilala ang ating dakilang Diyos. Makinig ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon, yung mga patutuo, nagpupuri dahil sa Biblia. Ibig sabihin, nasa proseso. Hindi po, hallelujah, hindi ibigay kaagad ng ating dakilang Diyos. Imumold po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon upang tayo po'y maging karapat dapat na tumanggap ng pagpapala. Pero minsan, ating po nais pang iwaysan ng ating dakilang Diyos. O pumalap, tatanggapin kita. Pabautis mo agad sa tubig, then sa likod pala ng kaisipan. Pag ako'y gumaling, bye-bye, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tinanggap ang kagalingan? Hindi po. Wala po tayong malilihim sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ang ating dakilang Diyos, hallelujah, ay hindi lamang kagalingan ang ibibigay ng ating pinakamahal na Panginoon. Lahat higit, ang buhay na walang hanggan, ang nais ibigay sa atin ng ating pinakamahal na Kristo. Kaya kung unawain po natin, totoong may pag-asa sa ating dakilang Diyos. Sa mata ng tao, maring sabing walang pag-asa. Sa mata, ay ano ang mga patutuo na tinapakinggan? Ang sabi, mayroon ng taning ang buhay. Sa science, upo, walang pag-asa. Ano ang sabi ng doktor? Salamat sa doktor. Dahil nga po, minsan may sabi, palaala pa, ipanalangin na lamang. So, sa ganung pananalita, mayroon palang pag-asa sa ating pinakamahal na Kristo. Pero sa ating mga kababayan, sa ating mga live streamers, opo, mayroong totoong pag-asa sa ating pinakamahal na Panginoon. Kahit isipin pa natin, para bagang wala ng pag-asa. Sabihin pa ng science, walang pag-asa. Sabihin ng doktor, walang pag-asa. But again, the final word with authority ay ang salita, hallelujah, ng ating pinakamahal na Kristo.
Ang sabi ng banal kasulatan, ang pagkabuhay muli ng ating dakilang Diyos ay mayroong dalang-dalang pag-asa. Kaya maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Pero ang pag-asang ito ay para sa lahat, doon lamang sa sumusunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Paano ang palamig-lamig muna? Maring sabihin natin, hinintay pa rin ang ating dakilang Diyos. Maring sabihin po natin, hallelujah, na dahil God is love. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, darating ng darating na ito po ay titigil. Darating na darating, hallelujah, ang judgment ng ating pinakamahal na Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? Seek the Lord while He may be found. While is not an infinite word. Hallelujah. Hindi infinite time po yan. Mayroong katapusan. Ibig sabihin, hallelujah, dahil lamang sa habag, biyaya ng ating dakilang Diyos, inihintay yung while, ini-extend, hanggat tayo po ay makasunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Jesucristo. Ating palapakan ng ating pinakamahal Panginoon. Magbigay po tayo ng halimbawa na napakalaking pag-asa. Hallelujah. Sabi ng Biblia, sino ang humati ng Red Sea? Nung hinabol sila Moses, mga Israelite, sino ang gumawa ng himala? Sino ang nagbigay ng totoong pag-asa? Hallelujah. Walang iba kundi ang ating pinakamahal na Jesucristo. Paano na nagumpay si David kay Goliath? Kung titingnan ng mata ng tao, kaisipan ng tao, walang kawalang pag-asa. Pero muli, sa ating pinamahal na Jesucristo, hallelujah, niram palagi, mayroong laging pag-asa sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang himala ng talipaw hulusulo. Uunawain po natin. Ating brother pastor, din kasamang beloved 12 prayer warriors. Kung i-analyze, hallelujah, kahit sabi natin ordinaryong tao, walang background sa military. Ano po ang conclusion? Hindi na babalik buhay. Ayan ang mga comments. Ano ginawa natin brother pastor? Hallelujah. Still, nanatili, hallelujah, sa pangako ng ating pinakamahal. Stand still, sabi nga po ng Biblia, hallelujah, you shall say the salvation na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. At narito, hallelujah, personal na mga patutuo, ating salamuha, ang mga umakyat doon, na ating minamahal kapatiran, ating beloved warriors, even sa ating beloved pastor, from their own mouth, sa kanilang mga labi, ating narinig, hallelujah, paano kumilos ang ating pinakamahal na Panginoon? Kaya ibig sabihin, ang mga himalang ito, naistakpan na kawin ng ating dakilang Diyos, maring sabihin, opo, ordinaryong himala. Dahil sasabihin nila, hindi imposible dahil ating brother pastor ay nanalangin. Hindi imposible dahil ating brother pastor is a man of God. Hindi imposible sa ating mahal na Panginoon dahil nga po, ang ating brother pastor ay masunurin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hindi hanggang doon lamang po yun. Hallelujah. Yun ay para sa buong kongregasyon at sa nagtatanong pa na pagkaroon pa ng pagalinlangan sa kapangyarihan ng ating pinakamahal na Kristo. Those are the works of God. Para sa atin lahat, para sa mga future na Kristiyano. Hallelujah. Para sa atin lahat, upang tayo po ay lalong tumatag sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ang ating totoong pag-asa sa ating dakilang Diyos, hallelujah, bagamat sabihin, walang pag-asa sa mata ng tao, sa science, o kanino pa man. But again, sa ating pinakamahal na Kristo ay walang imposible. Final word with authority ay ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating palapakan po ang ating pinakamahal na Panginoon. Sa ating buhay ngayon, hallelujah, sa ating paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Kristo. Ano po ang kung i-reviewin po natin ang ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kamustahin na po natin ating paglilingkod. Ano na, hallelujah, ang naging bunga ng ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ano na naging bunga ng pagkabuhay muli ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo nga ho ba ay nagbago na sa ating pamuhay Kristiyano, sa ating araw na pamumuhay. Ang ating pananaw, hallelujah, ay makikita na ba yung resurrected Christ sa ating puso? Nakikita na ba? Meron na bang manifestation?
Atin na ba, hallelujah, sinusunod ang mga kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon? Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ang makinabang nito. Pag tayo po'y sumunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Jesucristo. Nabubuhay ba tayo ayon na sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon? Nabubuhay na ba tayo, hallelujah? Or just passing by lang ang word nang sabi, nabuhay na muli ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya nga po, it is time about to review ng ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Jesucristo. Unawain po natin, tulad ng pagandang awiting kanina, Fill the Nails. Kung i-recall po natin, hallelujah, tayo naging dahilan kung bakit pinako ang ating dakilang Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo nagiging dahilan, hallelujah. Kaya kung ating unawain, imaginin po natin sa hirap na ginawa ng ating dakilang Diyos. Sa lahat, pinasaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Makomplito lamang ang kaligtasan na nais ibigay ng ating dakilang Diyos sa sanglibutang ito. Pero maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Ipinaunawa, binuksan ng ating dakilang Diyos ang ating buhay espiritual upang ito po ay ating matatanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Pero sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hallelujah, ang sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dahil nga po, nariyan ang kaaway ng ating dakilang Diyos. Nariyan si Satanas, nais agawin. So ibig sabihin po niyan, ibig sabihin, sa ating paglalakad, ibig sabihin Kristiyano na po tayo. Nadama po natin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Matagal na po tayo sa banal na gawain. But still, si Satanas ay susubukan ka agawin sa kamay ng ating pinakamahal na Panginoon. Susubukan ka ilayo sa gawain. Ano ang gagawin? Muli, tulad natin binanggit kanina, gagawa ng paraan. Gagawa ng kaway ng ating dakilang Diyos upang ikaw ay mawalay sa ating pinakamahal na Panginoon. Pero kung tayo po ay equip ng salita ng ating dakilang Diyos, hallelujah, alam po natin ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang ating focus ay nakatuon sa dakilang kaligtasan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Ano man ang gagawin ng kaaway, sa mga parang ng ating pinamahal na Jesucristo, tayo po'y hindi mawalay sa pag-ibig ng ating pinakamahal na Panginoon. Pero ito po'y ating gagamitin ng tamang proseso. Dahil hindi po pwedeng sabihin, hallelujah, hindi, gawa lang ng kaaway yan. Opo, gawa lang. Ano sabi ng ating Bible-lisang pastor? Hindi lang si Satanas. He is a second most powerful dito sa daigdig ito. Ang pinaka-powerful ay ang ating dakilang Diyos. Satan is the second most powerful. So kung ang tao, Kristiyano, ay walang kapangyarihan, wala ang ating dakilang Diyos sa ating puso, tulad ng sabi ng John 16:33, tayo po hindi man nanagumpay. Dahil the second most powerful, si Satan, gagawa ng paraan upang agawin ka sa kamay ng ating pinakamahal na Panginoon. Pero kung tayo po, hallelujah, ay manatili sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, hindi susuko, hindi hihinto, tayo din po, hallelujah, ay totoong tagapagmana ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Ating pong basahin, last verse na po tayo. Dito lamang po, sa Kolosas na lamang po, 3, Kapitulo 1 hanggang 2. Amen. Dagdag po natin ito. Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 2. Praise the Lord. Ito po sa ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 2. Kung kayo ay muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas, na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nga sa itaas, huwag sa mga bagay na nga sa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Ang sabi ng banal kasulatan, kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas, na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Dito po sa 2, ilagak ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na sa ibabaw ng lupa. So ang sabi ng banal kasulatan sa ating pagtatapos, kung tayo nga po ay kasama ng ating dakilang Diyos sa pagkabuhay ang mumuli, ang payo ng banal kasulatan, i-focus daw po natin ang ating pag-iisip doon sa mga bagay na pang-itaas, bagkus hindi pong bagay na panlupa. Upo, hindi maaari
Nasabihin natin, paano mabubuhay kung hindi? Ibig sabihin po niyan, bigyan po natin priority ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Bigyan po natin priority, hallelujah, ang bagay na panlangit. Sumunod na lamang po, hallelujah, ang ating mga pangailangan dito po sa buhay sanlibutan. Ating palapakan po ang ating pinakamahal po sa Kristo. Kaya bago po tayong umawit, hallelujah, ating pong abang lumalapit po ang ating beloved singers, i-recap po natin sandali. Hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating dakilang Diyos ay huwag buhay muli. Bumangon sa libingan na buhay ang ating pinakamalapin. Kalakip ang pananagumpay, kalakip ang pag-asa, at kalakip, hallelujah, na ang sabi sa ating bagong pag-iisip. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po'y mananagumpay pag ang ating dakilang Diyos ay nasa ating puso. Ang ating pananagumpay, ibig sabihin, anuman ang sitwasyon, anuman ang condition, tayo po ay magiging overcomer sa pangalan ng ating pinakamahal na Kristo. Pero hindi po lang sabihin na dahil member tayo ng Jesus Miracle Crusade, mayroon po tayong gagawin upang tayo po ay mananagumpay sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, mayroon po tayo pag-asa sa ating pinakamahal na Pinoon. Mayroong trials, mayroong ups and down ng buhay. Nariyan ang kahirapan, nariyan ang karamdaman, nariyan para bagang sabihin, wala nang kapag-asa-asa. Mahirap pa, may sabi pa nga dyan, isang kahig, isang tuka, mahirap pa sa daga. Mayroon pa tayong narinig ng patotoo niyan. Pero hindi nyo narinig ang mga patotoo, nagmamula sa scratch, mula sa rocks, ay pinayaman ng ating pinakamahal na Pinoon. So bakit i-focus po natin doon sa gawa ng kaaway ng ating dakilang Diyos? Bakit wag po natin palitan ang ating mindset na ang ating dakilang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa? Ang ating dakilang Diyos ay nagpapapayaman. Ang ating dakilang Diyos ay nagpapagaling. Ang ating dakilang Diyos ay nagbabago ng ating buhay. Sino nagbago ng ating mga buhay? Hallelujah. Napakarami po natin lahat. Tayo po'y binago ng ating pinakamahal na Pinoon. So huwag hayaan takpan ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Maring sabihin, walang kapag-asa-asa. Hindi po yan ang sabi ng banal na kasulatan. Sa ating dakilang Diyos, hallelujah, ay mayroong pag-asa. Huwag huminto, huwag adlangan, hallelujah. Bumangon, lumakad, magpatulong sa ating pinakamahal na Panginoon. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. At ang sabi ng Biblia, final word ng ating pinakamahal na Panginoon. Conclusion ng ating dakilang Diyos. Tayo daw po ay magbago ng ating mindset. Baguhin ang mindset, bigyang priority, ang pag-itaas. Ano po yan? Ibig sabihin, dahil salvation is the greatest matter of importance. Bigyang halaga ang paglilingkod sa ating pinakamahal na Pinoon. Hindi po natin pinisabihin, mahal natin ang ating dakilang Diyos. Then, mayroon po tayong kompromiso. Mahal natin ang ating pinakamahal na Pinoon, pero kung mayroong mag-anyaya, mamahalin yung lugar na puntahan namin eh. Magandang lugar na puntahan namin eh. Hayaan mo na. Saka na lamang atin ng Sunday. Saan nakasabi ng Biblia? Ang sabi ng banal kasal, maring trials pa rin. Dahil nga po ang ating dakilang Diyos ay sinubukan ng kaaway ng ating pinakamahal na Pinoon. Nang una, hindi na nagumpay si Satanas. Ang pangalawa, hindi na nagumpay. Nag-try po uli. Nakita mo yung mga kayamanan dyan? Sa iyo lahat, sumamba ka lang sa akin. So, ganun din po sa ating paglingkod sa ating pinakamahal na Pinoon. Maring sabihin, atin ka ng Sunday ngayon, pupunta tayo dyan lang sa baba. Okay, dahil baba lang. Huwag ka umatin na muna ang gawain, pupunta tayo ng medyo malayo, medyo maganda na yung beach doon. O sige, dito lang naman si Rian ng Bataan eh. Ito ngayon, sasabihin ng kawin ng ating dakilang Diyos, pupunta tayo sa magandang beaches na. Bangitin na po natin, mari doon sa malayo, o hindi ba naman masama siguro, sabihin natin sa Boracay na, o sa ibang bansa na. Sasabihin natin ngayon, magkaroon na tayo yung kompromiso. O, pwede siguro dahil minsan lang naman eh. Magagandang lugar doon. Mga aeroplano pa. So, ano po yan? Still, panghadlang ng kaaway ng ating pinakamalapin. Paghadlang sa maliit, paghadlang sa medyo malaki, medium size, hanggat sa lumaki. Hallelujah. Ang dolo, bigyan natin ng conclusion. Na nagumpay ang kaaway na hindi. Na nagumpay. Gumawa ng paraan upang ikaw ay huhulog sa kamay ng ating pinakamahal na Pinoon. Pero kung ang ating mindset, dahil ang sabi ng Biblia, ang ating daw ay kaisipan ituon dun sa bagay, hallelujah, na panlangit, hindi na panlupa.
Actually, hindi po tayo natalo doon. Dahil kung bakit? Dahil ang sabi ng banal kasulatan, opo, hindi natin entertainin ang kaaway ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi pupunta doon sa inaalok ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Iwanan ng hanap buhay dahil may gawain. Pero alam natin ang salita ng ating dakilang Diyos. We need patience, for after we have done the will of God, you might receive the promise. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Saan talo? Hallelujah. Hindi po tayo talo sa kamay ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ano po ang ating gagawin? Hallelujah. Patuloy, lumakad, ups and down ng buhay, given. Ups and down ng buhay, trials, given. Pagsubok, given. Kahinaan, given. Hallelujah. Pero pag tayo po'y patuloy lumakad, hallelujah, patuloy na magsusumamo sa ating dakilang Diyos, tayo po ay mananagumpay. Huwag po tayo, hallelujah, ang sasabihin, maging komportable, na sabihin, okay, pagsubok lang din naman yan. God is love naman, hallelujah. Maliit na naman ito, minsan lang. Huwag po tayo, hallelujah, maging komportable po dyan. Dahil ang Biblia ay mayroong definition. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, hindi period, our Lord. Pag sinasabi natin our Lord, siya ang ating susundin. Pag sinasabi natin our Lord, siya po ang hallelujah, ang hari sa ating buhay. So, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Tayo lamang ay mananagumpay pag ang ating dakilang Diyos ay nasa atin. Tayo po'y tutulungan ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y hindi iwanan ng ating pinakamahal na Kristo. Ating palapakan po ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, hallelujah, patuloy lumakad ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Nasa kahirapan magpatulong, nasa karamdaman, humingi ng habag sa ating dakilang Diyos. Hindi tayo paabayaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng Kristiyano na patuloy sumunod, maglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ating matatanggap ang tagumpay sa makaparehang pangalan ng ating pinakamahal na Kristo. Everybody say, praise the Lord. Amen. Ating awitan ng ating pinakamahal na Panginoon. Muli, ating pong awitin itong inawit kanina po ng ating beloved Jesus Christ Nation Choir. Ating unawain itong Rise Again. Hallelujah. Unawain po natin ang napakagandang mensahe pong ito. Tayo ang dahilan kung bakit ipinako ang ating dakilang Diyos. At ang hallelujah, at ang pagkabuhay muli ng ating pinakamahal na Panginoon ay hindi para lamang sa ating dakilang Diyos. Ito po ay hindi sabing himala lamang. Ito po ay hindi sabihin na history lamang. Ito po, hallelujah, ay para sa atin lahat at sa mga darating pang panahon, hallelujah, sa mga Kristiyano na maglilingkod pa sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Ating pong unawain ang mensahe ng awiting ito. Praise the Lord. Travelers in life, love me, will you stay? Amen. Sa ating may mamalang mabaguhan, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ganoon din po sa ating mga live streamers. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. The day will come when you Gawin po natin panalangin ng awiting ito. Hallelujah, hallelujah. Again, there's no power on earth can tie me down. Yes, I rise again. They can't keep me in the ground. Yes, thank you, Lord God. Amen. Hallelujah, hallelujah. Unawain po natin. Hallelujah. Go ahead and touch my name. Ganyan po ang ilan sa atin dati. My Hallelujah. love for you Praise the Lord. still the same. Yes, Lord God. Thank you so much. Hallelujah. Go ahead Jesus. and bury me. Purihin ka, dakilang But Diyos. there is Purihin mo, God. Hallelujah, I hallelujah. will be believed. 'Cause I rise again.
tie me down. Amen. Mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, I rise again. They can't keep me in the ground. Yes, hallelujah. Mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. It seemed dead and gone, but you will see that you were wrong. Go ahead and try to hide the sun, but you will see that I'm the one, 'cause I rise again. There's no one can tie me down. Yes, I rise again. They can keep me in the ground, 'cause I rise again. There's no power that can keep me back. Yes, I rise again. Come to take my people back. Come to take my people back. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano ang sabi ng awitin? Hallelujah. I rise again. Hallelujah. To take my people back. Hallelujah. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Pinoon. Ang failure is not a final. Hallelujah. Ang pagsubok is not a final. Hallelujah. Ang ating pagkukulang is not a final. Hallelujah. Tayo po ay manumbalik. Hallelujah. Binibigyan po tayo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. We have a comeback sa pag-asa sa ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Failure, pagsubok, hinaan na pagbigyan. Hallelujah. Panglupaypay, panlalamig. Hallelujah. Lahat na ginawa ng kawin ng ating pinakamahal na Pinoon. Sa mga oras po ito, narito po tayo sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Pinoon. Those are not final. Hallelujah. Binibigyan po tayo ng ating dakilang Diyos, sit back. Hallelujah. Upang manumbalik. Hallelujah. Sa kamay ng ating pinakamahal. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa dakilang pag-ibig, O God. Maraming salamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa totoong Ebanghelyo ng kaligtasan, mga kalapay noon. Tayo po'y manalangin sa ating pinakamahal na Kristo ay ang ating pag-asa. Ang ating dakilang Diyos, ang siya nating tagumpay. Hallelujah. Ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang siya po naming ating Panginoon. Diyos at Hari nating buhay, ating tagapagligtas. Tayo po'y magsusumamo, tayo po'y manalangin. Anuman, hallelujah, ang failure mayroon tayo. Anuman kailangan natin na pagbigyan. Hallelujah. Anuman, hallelujah, lahat po yan is not a final word. Ang final word, narito po tayo ngayon, dahil pag-ibig ng sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, pinabanumbalik po tayo lahat ng ating pinakamahal na Pinoon sa ating tunay na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ganoon din po sa ating mahal mga baguhan. Hallelujah. Tayo po yung magsusumamo sa ating pinakamahal na Pinoon. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makapangyarihan pangalan niyo po aming pinakamahal na Kristo. Dakilang Diyos, maraming salamat, mahal na Pinoon, sa inakilang pag-ibig. Maraming salamat, mahal na Pinoon, sa dakilang kaligtasan. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong katapusan sa bawat isa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita. Maraming salamat sa dakilang pag-asa. Maraming salamat, mahal na Pinoon, sa totoong pastor pinaloob sa amin upang kami po'y matuto, maunawaan lubusan ng iyong banal na kalooban. Sa katuwan po namin, Bernal Pastor, this Almeida Hintem Prophet, O God. Narito po kami, dakilang Diyos, buong pusong sumasampalataya sa iyong salita. Humingi na kapatawaran sa iyong mga pagkukulang, pagkakasal at pagkakamali. Dakilang Diyos, tulungan niyo ang bati sa amin, mahal na Panginoon. Ibalik niyo po kayo ng pag-ibig sa iyo,
mahal, Panginoon. Pagkaluban niyo po kami tunay na takot sa pagkakasala sa iyo. Patuloy niyo po paunawa sa amin. Lagi niyo palaala sa amin, mahal, Panginoon. Ang imbanal na kalooban. Guide us, O God. Hallelujah. Maging totoong liwanag sa salibutang ito. Magamit pa po sa iyong banal na kagawain, mahal, Panginoon. Para sa kaligtasan ng mahal sa buhay, wala pisibal gawain. Ganun po sa iyong mga kababayan o kapwa-tao, aming pinakamahal, Panginoon. Kailangan ka namin, dakilan Diyos, tulungan niyo po kami. Ito po yung samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. Ating po sawatayin, lahat rin gawa ng kaaway ng ating dakilan Diyos. Hallelujah. Panunukso lang po yan. Hallelujah. Panunukso. Hallelujah. Pero ang sabi ng Biblia, it is a final word. Hallelujah. Ang victory ay sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating po sawatayin nito sa unang dalangin po natin, Brother Pastor. Upo, mahal na Panginoon Jesus, narito po kami sa iyong mga pangailangan sa iyo. Pangako niyo po, mahal na Panginoon, kami po ay magiging victorious. Hindi kayang pangalan, there is Jesus. Kaya sa panahon pangunang panalangin po namin, mahal galang Pastor Lisa Dalmida, yun natin ipagpalang kamay, O God. At aming gagamitin ang iyong makaparehang pangalan, mahal na Panginoon. Sa makaparehang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Demonyo mga pag-alinlangan, panilinlang, hallelujah, demons cast out in Jesus' name. Demons of unbelief, doubts, problema, kahirapan. Demons cast out in Jesus' name. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, vainglory, carnality. Demons cast out from us in Jesus' name. Lahat ng ukri karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng uri ng karamdaman. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name. All vices be gone, all problems is over right now. Sa pangalan ni Jesus, problema, kahirapan, panglupaypay, lahat ng masamang espiritu, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems is over right now. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, victory in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Thank you so much, O God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At patuloy po natin, papurihan ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ng ating pasigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, sa kanyang dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa dakilang kaligtasan, dakilang Diyos. Hallelujah. We are victorious sa makaparehang pangalan ng ating pinamahal na Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Patuloy po umaten. We love you in the Lord, but there is Jesus loves you more. Amen. Katuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement. Narito po ating beloved elder, Brother Tani Truyo, sa ating announcement. Ganun din po sa ating special love offering. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless beloved preacher, Brother E.D. Grafani. At amin mahal, bago ito dumako sa ating mga announcement, tayo muna ikukuha amin mahal ng special offering para po amin mahal matuloy natin ang ating mga proyekto dito sa Bahay Sambahan ng Mahal Pinoon. Praise the Lord. Kaya po amin mahal, itaas po ninyo yung bigay. Praise the Lord. Ito po panalangin ng ating beloved Brother Justin Saklulo. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po. Tayo pa'y dumalangin. Upo dakilang magpalang Ama, Diyos, ang kapanin sa lahat. Sa dakilang pangalan mo, mahal na Panginoon, sa unang dalangin ng aming minamahal kinagalang mahal na Pastor. Muli, mahal na Panginoon, kami pa'y narito, mahal na Panginoon, sa aming special offering, mahal na Panginoon. Kung saan, mahal na Panginoon, basbasa mo, mahal na Panginoon, at huwag maghinawa. Hallelujah, na magbigay, mahal na Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah. Aming sinasama sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalay mong lubos, mahal na Panginoon. Ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpapalang physical, material na bagay, lalo higit, mahal na Panginoon. Pagpapalang spiritual. Hallelujah. Ito po sa dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. O Diyos, salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang lagi natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't buhay-buhay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O
kordero na bumuhos doon sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Amen, praise the Lord. God bless you, beloved choir. At amin mahal tayo pinadako na sa ating mga announcement. Sa mga gawain po natin minmahal sa Pastoral House ng Alas Asin, Maribelis Bataan Outreach minmahal, 3 beses po ang mga gawain dito sa loob ng isang linggo. Araw ng Miyerkules, itong ating midweek service. Nagsimula po minmahal ang 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, itong ating overnight prayer. Nagsimula po ng 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, itong ating general service, katulad ngayon, nagsimula po minmahal ang 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At sa ating pong radio program na mapapakinggan, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw din ito minmahal na mapapakinggan, Lunes ito hanggang Sabado, 11:00 ng gabi hanggang 12:00 ng ating gabi. At sa ating pong television program na mapapanood, ito po sa PTV4 or Channel 4, araw lamang po ito minmahal ng Sabado, 10:30 ng gabi magsimula hanggang 12:00 ng ating gabi. At sa ating pong Jesus Miracle Hour, ito po sa GMCIM, Alas Asin, Bataan, minmahal. Ito po araw-araw din na mapapanood, Lunes hanggang Sabado, 7:00 ng gabi hanggang 8:00 ng gabi. At sa ating pong prayer and counseling, mga minmahal, pwede kayo makipag-usap sa ating beloved ordained preachers sa pamagitan ng cellphone o sa personal na pagkikipag-usap. Praise the Lord. At mayroon din po tayong lihans pagkatapos nating gawain. Praise the Lord. At ang minmahal hanggang dito lamang po ang gawain sa araw na ito. Tayo po tumayo lahat minmahal para sa ating pagtatapos. Ito po ipanalangin tayo beloved Brother Julian de la Cruz. Praise the Lord. Tayo po tumayo lahat minmahal. Praise the Lord. Tayo po manalangin. Apo pagpala ng masalangin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa tagumpay na po sa mga gawain sa araw nito mga panoon. Maraming salamat po, Diyos, kagalakan, kapayapaan. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Ang sa Ebanghelyo namin ang pakinggan, mapanoon, maraming salamat po, Diyos, tibay kalakasan, karagdagan, aming palataya, maraming salamat po, mga panoon, sa parang Espiritu, pinama sa amin, mga panoon, at sa aming pagsamantalang, paghimulay, mga panoon, maluto mo talagang pag-ibig, bawat saan po natin maluwalhati, sa kanya-kanyang matahanan, sa mga pag-ingat, at sa unang dalangin ng mga pasap dalangin namin sa matamis, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord.